Sa isang segment kung saan kinukunan ng komento yung mga NBA analysts at commentators na banggit ni Chris Haynes, isang former NBA player na nakapaglaro pala siya sa Philippine League as guest, at tinanong naman ni Charles Barkley kung may Pinoy ba na na-draft sa NBA, at dahil nga wala tayong pure-blooded Filipino players, kaya sabay tawa silang lahat. At syempre sa reaksyon nila, galit na galit ang mga Pinoy sa kanila, lalo na kay Charles Barkley na nagtanong, lagot ka Charles Barkley sa mga Pinoy, siguradong makakatanggap ka ng sabunot sa kalbo mong makintab dyan sa social media. At may good news po tayo kay Jamie Malonzo mga quiz tungkol sa kanyang injury. At dahil dito, posible din na hindi na matuloy yung trade deals na ginagawa nila ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Dahil nga Pinoy tayo, syempre ma-open tayo sa mga sinasabi nila. Alam niyo mga kuys, may dalawang klaseng kritisismo pong naririnig natin minsan. Una, yung kinikriticize ka kasi nagkamali ka at para sa akin katanggap-tanggap naman yan. Pangalawa, yung criticize na para lang siraan ka or ano. Pero itong kay Charles Barkley iba kasi meron siyang tinanong na pure criticism at the same time nagiging racist din. Dahil ang ibig niya sabihin na parang imposible na ang mga Pinoy makatungtong sa NBA. Halos ilang taon na rin since nung nagkaroon tayo ng isang player na feeling natin makakatungtong sa NBA pero hindi pa rin pala. Si Kai Sotto ang tinutukoy ko. Sa tanong ni Charles Barkley na how many Filipinos are drafted to the NBA? Galit na galit po ang mga Pinoy. Isipin nyo mga kuys, yung ibang Asian countries meron naman. Gaya ng China, si Yao Ming, si Jeremy Lin, Japanese, si Rui Hachimura. Pero tayo nga, na binansagang King of Asia, wala. Pero actually meron naman si Jordan Clarkson, Jalen Green, tapos may coach na si Eric Spoelstra na may dugong Pinoy din. Or di kaya Andre Blatch, pwede. Kaso hindi nga lang pure-blooded. Kaya nga sabi nila, hindi na counted yun. Kasi yung half-blood na bughaw ang dahilan kaya nakatungtong sila sa NBA. Una, gusto kong sabihin sa iyo, Charles Barkley, na yung bilang ng mga Pinoy sa NBA, parang ganun din ang bilang ng championship mo. Isang malaking itlog. Wala kang napatunayan sa NBA, ganun pa siya magsalita. At lahat ng sinasabi niya, mababackfire yan sa kanya. Lalo na dun sa mga Pinoy na ika nga'y keyboard warriors. Dapat ka na magpasalamat. Kasi dahil sa mga Pinoy, sisikat si Charles Barkley ngayon. Pero para fair, kinuha ko rin yung punto niya deep down. Kung sa bagay, may positivity ka namang makikita sa mga sinasabi niya. Basta't wag lang racist. Tapos sabay tawa pa silang lahat na parang nangiinsulto talaga. Yung positivity na nakita ko, totoo naman talaga na dapat tayong mag-improve. Speaking of improvement, dapat magsimula yan sa mismong namamahala ng sports community natin. At syempre, proper training na pang European. Huwag yung utak talangka na masyado tayong close-minded at ayaw pa nating i-adapt ang European systematic training sa labas. Wala tayong mapapala sa bansa natin. Dapat mag-globalize tayo para makasabay naman. Magagaling ang mga Pinoy. May talento na tayo. At hindi ito pang Pilipinas lang. Kulang lang sa proper training para malaman natin kung paano sasabay sa modernong galawan ng isang pro. Kung si Kai ganito, sana siya ng pag-asa natin. Di baling matatagalan as long as surely napasok siya. Hindi naman din ako umaasa ng malaki kay Kai Sotto. Pero naniniwala ako na may makakapasok din sa NBA na pure-blooded balang araw. Tara, next update. Good news po tayo kay Jamie Malonzo dahil hindi po ACL ang natamo nyo nga quiz. Calf strain lang ata. Ay nako, pinakaban yung si coach Tim ng malaki. Alam nyo ba na posibleng hindi na rin matutuloy ang trade depende sa Hinebra? Ang sabi kapag hindi naman masyadong malala at konting panahon lang na paghihintay ang kailangan, maghihintay na lang daw sila. Akala din kasi nila ACL talaga. Ibig sabihin nun, pwede na rin makakuha ng Magnolia si Arvin. By oo naman, basta't i-arrange ng mabilisan ng trade deals para maselyuhan na. Isa si Jamie Malonzo sa mga vital pieces ng Hinebra. At siya din nakikita kong pinaka-versatile sa lahat ng players dyan. Kahit saan mo yan isalpak, maasahan si Malonzo kahit mapaggilas man o kahit sa tournaments. Kaya mahirap talaga siyang palitan. Kaya kung mapapansin nyo, nung hindi pa alam ni Coach yung mga kondisyon ni Malonzo, ang lungkot-lungkot ni Coach na para bang kapag nawala si Malonzo, parang wala na siyang mauwi ang bahay. Yun pala hanggang 3 weeks lang ay tatagal ng pag-upo ni Jamie. Good news na si Malonzo, sabi ng doktor, ang isa sa mga pasyente na mabilis makarecover. Anong malay natin, baka 2 weeks lang okay na pala siya. So congrats pa rin Hinebra at hindi masyadong mamalasin ngayong All Filipino.